Nang tuluyang pumasok sa katawan ng Hundred-Eyed Demon King ang napakalaking dami ng enerhiya, agad itong napasigaw sa sobrang init at lakas na bumabalot sa buong katawan nito. Kasabay nito ay muling tumaas ang submission degree, tanda na lalo itong naaapektuhan ng kapangyarihan ni Liu Nian. Malamig na iniunat ni Liu Nian ang kanyang kamay habang nakatingin sa demonyo. Akala mo ba tapos na? Hindi yun magiging patas sa mga taong pinahirapan mo. Kasunod nito ay ginamit niya ang isang bagong kakayahan. Sa kanyang palad ay nagsimulang mabuo ang kakaibang bughaw na enerhiya habang seryoso niyang sinabi na magsusulat siya ng 10 positibong pahayag bilang kaparusahan dito. Sa isang iglap, tumama ang kapangyarihan sa katawan ng Hundred-Eyed Demon King at malakas itong tumilapon patungo sa kama. Mga lintik na tao, galit nitong bulong habang hirap na tumingin kay Liu Nian. Ngunit hindi nagtagal ay muling sumiklab ang epekto ng kapangyarihan. Napuno ng kakaibang damdamin ang katawan ng demonyo at muli na namang tumaas ang submission degree. Hindi naglaon ay umabot ito sa 40%. Nakagat nito ang kumot habang pilit na nilalabanan ang epekto ng kakayahan ni Liu Nian. Kitang-kita sa kanyang mukha ang galit, kahihiyan, at kawalan ng magawa habang patuloy na lumalakas ang impluwensya ng kapangyarihang ipinataw sa kanya. Unti-unting bumigay ang Hundred-Eyed Demon King sa walang tigil na epekto ng kapangyarihan ni Liu Nian. Muli na namang tumaas ang submission degree hanggang sa umabot ito sa 70%. Nakahandusay ito sa kama, nanginginig at tuluyang nawala ng dating yabang. Sa gitna ng pagluha, nanginginig nitong sinabi na hindi na ito mangangahas pang manakit ng mga tao. Ngunit hindi kumbinsido si Liu Nian. Ipinaliwanag niya na maraming beses na nitong sinubukang pataasin ang antas ng kultibasyon nito ngunit wala pa ring nangyayaring pagbabago. Kaya iminungkahi niyang magtanong ito kay Madam Whitebone upang malaman kung may mas angkop na paraan ng pagsasanay. Pagkatapos nito ay agad niyang inihanda ang panibagong eksperimento. Pinili niya ang Centipede Fist at sinubukang pagsamahin ito sa Hand of the Seer. Umupo siya ng nakapikit habang pinagsasanib ang dalawang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na nagsanib ang dalawang kapangyarihan. Masayang ngumiti si Liu Nian. Nakaisip na ako ng pangalan. Tatawagan ko itong Phantom Golden Finger. Dahil pansamantala na itong hindi maaaring gamitin bilang test subject at plano rin naman niyang patayin ito kalaunan, nagpasya siyang maghanap ng ibang halimaw na magiging susunod niyang eksperimento. Pagkaalis ni Liu Nian sa silid ng Hundred-Eyed Demon King, agad niyang ipinatawag si Xiao Jiuzi. Dahil matagal na itong nagsisilbi ng buong katapatan sa kanya, medyo nag-aatubili siyang gamitin ito bilang test subject ng mga bago niyang kakayahan. Habang nag-iisip ng ibang mapag-e-eksperimentuhan, bigla niyang naalala ang Little Spider Lady. Agad niyang tinanong kung nasaan ito at nalaman niyang nasa lobby pa rin ang babae. Walang pag-aalinlangang nagtungo siya roon habang tahimik namang pinagmamasdan ni Xiao Jiuzi ang kanyang pag-alis. Pagdating sa lobby, nadatnan niya ang Little Spider Lady na nakagapos pa rin sa malaking upuan. May bahagyang ngiti sa labi si Liu Nian habang ipinapalam na nasakop na niya ang pinsan nito at isa na ngayon sa kanyang mga tagasunod. Labis na nagulat ang Little Spider Lady. Hindi siya makapaniwalang ang pinsan nitong kailanman ay hindi nagkagusto sa mga lalaki ay nagbago ng ganoon kabilis. Ngunit kalmado lamang si Liu Nian. Ipinaliwanag niyang may kinalaman iyon sa teknik na dati nitong nililinang at hindi na mahalaga ang mga bagay na iyon ngayon dahil nakabuo na siya ng panibagong kakayahan. Nang marinig iyon ay agad na kinabahan ng Little Spider Lady. Habang nakatayo sa kanyang harapan, dahan-daang umangat ang enerhiya sa paligid ni Liu Nian. Kasabay nito ay muling kumislap ang mapulang liwanag sa kanyang mga mata. Habang nanginginig na nakatayo ang Little Spider Lady, ramdam niya ang kakaibang kaba na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Ipinakita niya ang bagong kakayahang nabuo mula sa pagsasanib ng Centipede Fist at Hand of the Seer. Phantom Golden Finger. Sa sandaling lumitaw ang napakaraming kulay rosas na enerhiyang hugis kamay sa paligid niya, agad na nanlaki ang mga mata ng Little Spider Lady. Ano? Nagulat ang babae nang walan siya ng damit at habang nararamdaman ang kakaibang kapangyarihang unti-unting sumasakop sa kanyang katawan. Sa loob ng Wanbao Bar, mag-isang umiinom si Zhang Dale habang pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Habang hawak ang kanyang cellphone, nakatitig siya sa larawan ni Liu Nian at Lei Niangzi. Mula nang mamatay ang batang presidente ng Star Guild,
tuluyan na siyang nawalan ng katayuan at suporta sa organisasyon. Wala na ring nagbibigay sa kanya ng mga resources na dati niyang natatanggap. Para kay Zhang Dale, tila nabura ang lahat ng taon ng pagsusumikap at pagsunod niya sa dating pinuno. Sa sobrang pagkadismaya, walang tigil siyang uminom hanggang sa halos mawalan na ng pakialam sa paligid. Ngunit sa sandaling iyon, isang malambing na tinig ang biglang umabot sa kanyang pandinig. "Kuya, nalulungkot ka ba?" Paglingon niya ay agad siyang natulala. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang isang napakagandang babae na may gintong mga mata at mapang-akit na ngiti. Maya-maya, nakangiting sinabi ni Lady Angzi na medyo nalasing siya at nais niyang may sumama sa kanya ngayong gabi. Namumulang sumagot si Zhang Dale na wala itong problema. Bilang pang-aakit, dahan-dahang ipinaikot ni Lady Angzi ang kanyang daliri sa hita ng lalaki. Agad naman tumigas ang labong sa dikalayuan. Pagkaalis ni Lady Angzi at Zhang Dale, agad namang lumipat ang eksena sa Taiwei Mountain GM Inspection Office. Habang nakaupo si Madam Spider Xuansayan de Quan, formal niyang inimbitahan si Leonayan na tumulong sa isang kaso. Nagtataka ang bida kung anong kaso yun, sa loob-loob ni Leonayan, agad siyang kinabahan. Kakagaling lang niya sa Star Peking Tower kaya inakala pa niyang may bago na naman siyang nagawang gulo at baka parurusahan siya. Pero laking gulat niya nang malamang hindi iyon ang pakay ng babae. Habang mapang-akit na nakaupo sa mesa si Madam Spider, ipinaliwanag niya na kamakailan lang ay may 13 lalaking manlalaro na sunod-sunod na namatay sa Taiwei Mountain City. Dahil kaina-hinala ang pangyayari, pinaghihinalaan nilang may isang masamang espiritu o halimaw na lihim na kumikilos sa lungsod. Habang pinagpapawisan sinabi niyang, ang ganitong klaseng problema ay dapat hinahawakan ng mga Diyos o ng mas matataas na nilalang, hindi ng isang mortal na gaya niya. Habang itinataas ang damit ng bida, ipinaliwanag ni Madam Spider Xuansayan de Quan na halos lahat ng may kakayahang kumilala ng tunay na demonyo sa Tiwaishan ay ipinadala na sa ikalimang palapag ng True Fairyland upang ayusin ang mga bug at butas sa laro. Nagtaka siya kung bakit siya mismo ang hinahanap ng GM Inspection Team gayong isa lamang siyang mortal na manlalaro. Habang pinaglalaruan ni Madam Spider ang Golden Pot utoy ng bida, doon niya sinabi na nabalitaan niyang may kakaibang kakayahan si Leonayan na makilala kung alin ang ordinaryong halimaw at alin ang totoong demonyo. Ngunit nang marinig iyon, lalo pang nag-alinlangan si Leonayan. Alam niyang mapanganib ang trabahong iyon at ayaw niyang basta isugal ang sariling buhay para sa kaso ng GM office. Para pakalmihan siya, ipinaliwanag ni Madam Spider na hindi naman siya ang mismong lalaban sa demonyo. Kapag natukoy lamang niya ang target, tatawag agad sila ng iba pang GM upang bumuo ng formation at sabay-sabay itong lipulin. Habang pinapakinggan iyon, hindi napigilan ni Leonayan na mapatingin sa Golden Pot utoy na hawak ni Madam Spider. Para bang may kakaibang tensyon sa pagitan nila, hanggang sa dumating sa puntong hindi na niya alam kung saan ilalagay ang tingin. Hindi na napansin ni Leonayan na natabig niya ang tsarera sa tabi, dahilan para matapan ang tubig. Sa isang iglap, napasubsob siya at napahiga. Sa mapang-akit ng ngiti, mahina nitong tinanong kung ayaw ba talaga ni Leonayan na tulungan siya, o baka natatakot lang itong mabaigo at maparusahan pa siya ng GM office. Dahil sa biglaang paglapit ni Madam Spider, halos magdikit ang mukha nilang dalawa habang mapang-akit nitong tinatanong si Leonayan kung gusto pa ba nitong umatras kahit bayad na ang deposito. Nagulat naman si Leonayan at nagtatakang napatanong kung kailan pa siya nagbayad ng deposito. Pero mabilis siyang pinatahimik ni Madam Spider. Binigyan siya nito ng babala na kung hindi siya sasama sa kaso, isusumbong niya kay Xiao Baji ang nangyari sa pagitan nila noong nakaraan. Dahil wala ng lusot, napilitan si Leonayan na sumama. Mabilis namang tumayo si Leonayan at agad na niyaya si Madam Spider na pumunta sa crime scene upang imbestigahan ang nangyari. Dahil sa bigla niyang pagyaya, naiwan namang bahagyang natulala si Madam Spider bago ito sumunod. Agad silang nagtungo sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Zhang Dale, sa isang silid na tinatawag na Super Vibration Room 0520. Pagpasok pa lang nila, bumungad kaagad ang bangkay ni Zhang Dale sa sahig habang bakas sa paligid ang marahas na nangyari. Habang sinusuri ang lugar, napansin ni Leonayan ang isang kakaibang butas sa haligi ng silid. Nang tanungin niya ito, agad namang nagbigay ng hinala si Madam Spider. Ayon sa kanya, malamang na nalinlang si Zhang Dale ng ilusyon at inakala ang haligi na isang magandang babae,
dahilan para tuluyan itong mabiktima ng sariling pagnanasa. Napangiti na lang si Liu Nian sa paliwanag na iyon at biro pang sinabing iisang salita lang ang bagay doon, absolute. Ngunit hindi roon nagtapos ang pagsusuri niya, agad niyang ginamit ang espesyal niyang kakayahan, nose open. Agad na inilapit ni Liu Nian ang ilong niya sa paligid at sinimulang singhutan ang mga bakas sa loob ng silid. Hindi nagtagal, napansin niya ang kakaibang amoy sa hangin, isang matapang na amoy dagat na hindi dapat naroon. Nang marinig iyon, napainggos pa si Madam Spider at sinabing kakaligaw niya lang noong umaga, pero hindi yun ang tinutukoy ng binata. Sa halip, biglang tumayo si Liu Nian at sinabi niyang may nahanap na siya. Sinundan niya ang bakas ng amoy hanggang sa banyo, kung saan may nakita siyang hibla ng buhok na may natitirang masamang aura. Habang hawak iyon sa pagitan ng mga daliri niya, agad niyang sinabi na may kung anong masamang nilalang na nakakapit sa hiblang iyon. Matapos suriin ang hibla ng buhok, agad na sinabi ni Liu Nian na tiyak na nalaglag iyon habang naliligo ang demonyo sa banyo at malinaw pa ring nakakapit dito ang demonic aura. Gayunman, sinabi ni Madam Spider na wala ring gaanong maitutulong ang hiblang iyon dahil ang mga immortal na may kakayahang magsiyasat ay nauna nang ipinadala sa ikalimang palapag. Ngunit ngumiti lang si Liu Nian at sinabing minamaliit siya nito. Kahit hindi siya bihasa sa deduksyon, kaya naman niyang tugisin ang may-ari ng buhok kung bubuksan niya ang 9 orifices. Kaagad niyang pinaganya ang kakayahan at agad na lumitaw sa harapan nila ang bakas ng asul na aura na iniwan ng demonyo. Mula sa silid ay dumiretso ang aura patungo sa hagdanan ng koridor, at hindi nagtagal ay natunton nila ang pinagtatagwan ng kalaban. Tumigil ang bakas sa isang manhole cover sa likod ng gusali, dahilan para agad mapagtanto ni Liu Nian na roon dumaan ang demonyo para makatakas. Sa isang tingin pa lamang sa hibla ng buhok, nakumpirma ni Liu Nian na isang babaeng demonyo ang kanilang hinahabol. Dahil doon, agad siyang sumugod sa direksyon ng bakas habang buong kumpiyansang sinasabing hindi ito makakatakas sa kanya. Naiwan namang bahagyang nagulat si Madam Spider nang makita niyang binuksan talaga ni Liu Nian ang 9 orifices at naging sobrang persegido sa paghabol, pero sa huli ay mabilis din itong sumunod sa kanya. Pagpasok nila sa imburnal ng hotel, agad na napasimangot si Liu Nian sa sobrang baho ng lugar. Dahil bukas pa rin ang nasal orifice niya, mas matindi niyang naaamoy ang bawat bahid ng amoy sa paligid. Gayunman, mabilis pa rin niyang nasundan ang bakas ng demonic aura, at nakita niyang mas malalim pa sa loob ng imburnal tumutuloy ang pinagtatagwan ng kalaban. Habang sinusuri ang direksyon ng aura, agad na pinagdugtong-dugtong ni Liu Nian ang lahat ng impormasyong nakuha nila mula sa hibla ng buhok, ruta ng pagtakas, at paraan ng pagpatay. Sa puntong iyon, sinabi ni Madam Spider na malaki ang posibilidad na ang kanilang hinahanap ay si Lady Earthflow, isang rat spirit na nasa antas ng Pick Great Demon. Agad namang inilabas ni Madam Spider ang impormasyon nito sa tablet. Doon nakita ni Liu Nian na kayang maghukay ni Lady Earthflow ng napakabilis sa ilalim ng lupa, at mayroon din itong malakas na single target attack skill. Nang mabasa iyon, mabilis na nagsimulang mag-isip si Liu Nian ng paraan para harapin ang halimaw. Ayon sa tansya niya, hindi siya basta mapapatay ng kalaban sa isang atake hanggat mapipigilan ni Madam Spider ang kilos nito kahit sandali. Bukod pa roon, mayroon pa siyang life-saving skill na maaari niyang sandalan kung sumama ang sitwasyon. Ngunit nang marinig ni Madam Spider ang plano ni Liu Nian, hindi niya maiwasang mapaisip. Para sa kanya, tila sobrang kampante ng binata kahit isang Pick Great Demon ang kahaharapin nila. Napaisip si Madam Spider sa sobrang kumpiyansa ni Liu Nian. Para sa kanya, hindi normal ang pagiging kalmado ng binata sa harap ng isang Pick Great Demon, ngunit agad din niyang naalala na dati na itong nakapatay ng mga nilalang na nasa ganoong antas. Dahil doon, napagtanto niyang may alas talaga si Liu Nian at malamang ay may hawak itong pambihirang kayamanan na iniwan ng Third Lotus Prince Neza. Sa huli, sumang-ayon din si Madam Spider na samahan siya. Samantala, si Liu Nian naman ay agad nang bumuo ng plano. Dahil alam nilang kayang gumamit ni Lady Earthflow ng napakabilis na burrowing technique, sinabi niyang kung gagamitin ni Madam Spider ang mga sapot nito para pigilan ang pagbaon ng kalaban sa lupa, mas lalaki ang tsansa nilang mahuli ito. Sa isip pa nga ni Liu Nian, kung magiging maayos ang lahat, baka madagdagan na naman ang nahuhulog sa kanya, at isa na namang demonyo ang maidagdag sa Star Picking Tower.
Makalipas ang ilang sandali, sinundan nila ang bakas ng aura hanggang sa makarating sa labas ng isang templo. Doon, muling ginamit ni Leonaye ang kakayahan ng kanyang mga mata at mabilis niyang natukoy ang lokasyon ng target. Tiyak niyang si Lady Earthflow ay nagtatago sa loob ng templong iyon. Nang tanungin niya si Madam Spider kung kaya nitong pigilan ang kalaban sa paggamit ng burrowing technique, agad naman itong sumagot na kaya niyang maglatag ng mga sapot na pansamantalang makakapigil sa pagtakas ng rat spirit. Pagkarinig doon, ngumiti si Leonaye at sinabi niyang sapat na iyon. Inutusan niya si Madam Spider na maghanda ng mga bitag sa labas habang siya mismo ang papasok sa loob ng templo. Kahit nag-aalala pa rin si Madam Spider at sinabing isang Pick Great Demon ang kahaharapin nila, hindi na nagdalawang isip si Leonaye. Buo ang loob niyang harapin ang kalaban ng direkta. Sa sumunod na sandali, mag-isa siyang naglakad papasok sa templo. Habang papalayo si Leonaye, napaisip si Madam Spider at halos mahulog na naman sa alindog ng binata. Sa isip pa nito, kung magpapatuloy ang ganitong anyo at tikas ni Leonaye, baka dumating ang araw na magkaroon na ng ama si Little Boji. Sa kabilang banda, napamura sa inis ang pandak at matabang si Boji. Agad itong napalingon at galit na nagtanong kung sino ang nagsasalita sa likod niya. Pagpasok niya sa loob ng templo, agad niyang ginamit ang 8 transformations of white bone at pinaliit ang sarili upang mag-anyong isang munting pulgas. Para sa kanya, mas ligtas iyon kaysa lumipad bilang lamok, dahil sa katahimikan ng lugar, kahit ang mahinang tunog ng pakpak ay maaaring makahalata sa kalaban. Sa kanyang maliit na anyo, dahan-dahan siyang nagmasid sa loob ng templo. Ngunit sa kasamaang palad, sa mismong sandaling iyon ay napunta siya sa isang alang-enong posisyon, direkta siyang napasok sa ilalim ng katawan ni Lady Earthflow habang ito ay nakatayo. Sa sobrang lapit, napaatras siya sa gulat at halos mawala ng ulirat sa nakitang malaking bulaklak nito. Sa halip na mataranta, nagtatakang yumuko si Lady Earthflow at napansin na tila may kung anong munting bagay sa sahig. Sinilip pa nito ang paligid, ngunit dahil napakaliit ng anyo ni Leonaye, wala itong nakitang kakaiba. Habang nasa pagitan ng mga paa ni Lady Earthflow si Leonaye sa anyong pulgas, paulit-ulit niyang pinakalma ang sarili at inisip na hindi siya pwedeng makita. Saglit namang napahinto si Lady Earthflow at napaisip kung may kakaiba ba siyang naramdaman, ngunit sa huli ay inakala niyang baka guni-guni lamang iyon. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Leonaye at akala niya'y ligtas na siyang hindi nabisto. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang may mga patak na tumulo mula sa itaas at bumagsak direkta sa kanya. Sa sobrang alat at lansa ng amoy, napangiwi siya agad at muntik pang masuka, habang sa isip niya'y mas matindi pa iyon kaysa sa amoy ni Fankir. Pagkatapos noon, humiga na si Lady Earthflow para magpahinga habang si Leonaye ay patuloy na nagmamasid sa tabi. Doon niya napagtanto na kalaban niya ay isang Pick Great Demon, kaya kung haharapin niya ito ng direkta ay malaki ang posibilidad na siya ang matalo. Dahil dito, mabilis siyang nag-isip ng ibang paraan. Napagdesisyonan ni Leonaye na hindi niya ito lalabanan ng harapan. Sa halip, gagamitin niya ang anyo niyang pulgas para unti-unting guluhin at puyatin si Lady Earthflow. Kapag hindi ito nakapagpahinga ng maayos at naipon ang pagod nito, saka siya hahanap ng tamang pagkakataon para kumilos. At habang buo ang kumpiyansa sa bago niyang plano, buong yabang pa niyang sinabi sa sarili na walang ibang mas marunong gumamit ng anyong pulgas kaysa sa kanya. Biglang tumalon si Leonaye sa hita ni Lady Earthflow sa anyo niyang pulgas, ngunit paglapag pa lang niya ay natulala na agad siya sa dambuhalang tanawing bumungad sa harapan niya. Saglit siyang napatitig at napamura pa sa isip pero hindi siya pwedeng magtagal dahil napansin agad ni Lady Earthflow ang kakaibang pangangati sa kanyang binti. Kumunot ang noo ng demonyo at inabot ang bahaging makati, dahilan para matarante si Leonaye at mabilis na kumari papalayo bago siya madali ng hampas nito. Pagkalusot, agad siyang nagtago sa damuhan ng babae at doon nagsimulang gumanti. Mabilis siyang rumagasa, kumagat, humila, at paulit-ulit na ng asar sa katawan ni Lady Earthflow na para bang isa siyang munting salot na hindi mapuksa. Sa sunod-sunod na panggugulo ni Leonaye, napasinghap at napangiwi sa inis si Lady Earthflow habang kinakamot ang sarili. Halos hindi na ito mapakali sa sobrang Katie at napaisip pa kung baka may mali sa paliligo niya. Habang pumipwesto ito, buong yabang na idineklara na oras na para sakupin ang mintik.
Sa isang mabilis na swoosh, rumatsyada siya pababa na parabang sumasalakay sa bundok, sa kabuong pagmamalaking nag-pose matapos marating ang tuktok ng panibagong summit. Samantala, lalong nainis at natarante si Lady Earthflow. Habang nakaupo sa kama, napaisip siya kung bakit pakiramdam niya ay may pulgas pa rin sa higon kahit nilinis na niya iyon gamit ang spiritual energy. Dahil hindi na siya mapakali, nagpasya siyang maligo ulit para siguradong mawala ang kung anumang kumakapit sa kanya. Maya-maya, muling bumuhos ang tubig sa banyo at doon nagkandara pa si Leonayan sa anyo niyang pulgas. Habang inanod ng lumaragas ang tubig, desperado siyang kumapit sa damuhan at napasigaw pa sa takot dahil pakiramdam niya'y tuluyan na siyang mahuhugasan at mawawala. Pagkatapos ng panibagong paliligo, matagumpay namang natapos ni Lady Earthflow ang kanyang spiritual disinfection. Inamoy pa niya ang sarili at saka na siyang ngumiti ng maramdamang mabango at malinis na ulit ang kanyang katawan. Sa wakas ay kumbinsido siyang maayos na ang lahat, kaya bumalik siya sa kama at humiga ng comfortable, handa nang matulog ng mahimbing. Ngunit hindi pa tapos si Leonayan. Habang nakapikit at dahan daw ang hinihila ng antok si Lady Earthflow, unti-unti siyang umakyat sa hita ng demonyo, nag-abang ng tiyempo, at nang masigurong mahimbing na ulit ang tulog nito, bigla niyang itinarak ang matulis niyang pangsundot sa balat ni Lady Earthflow. Biglang namulat si Lady Earthflow at napabalikwas sa kama. Halos mabaliw na siya sa pakiramdam na parang may kung anong maruming gumagapang sa katawan niya, kaya galit na galit siyang sumigaw na kailangan niyang maligo ulit at mag-disinfect na naman. Mula noon, paulit-ulit na siyang pabalik-balik sa paliligo at pahinga, hanggang umabot na iyon sa 13 beses, pero kahit halos mamalat na ang balat niya sa kakakuskus, hindi pa rin mawala ang pakiramdam niyang marumi pa rin siya. Halatang pagod na siya habang nakababad sa bula, litong-lito kung bakit hindi pa rin siya makampante kahit todo linas na ang ginawa niya. Samantala, sa isang sulok, nakamasid si Leonayan sa anyo niyang munting pulgas at nakangising parang tuso at sabik sa susunod na galaw. Nakita niyang sukdulan na ang pagod ni Lady Earthflow, kaya naisip niyang malapit na ang tamang tiyempo. Sa isip niya, hihintayin na lang niyang makatulog ulit ang demonyo bago siya kumilos ng tuluyan. Sa labas naman ng templo ni Heavenly King Lee, hindi mapakali si Madam Spider habang nag-aabang sa gitna ng mga damo at sapot na inilatag niya. Napatingin siya sa direksyon ng templo at nagtatakang naitanong kung bakit hindi pa lumalabas si Leonayan. Habang tumitibok ang kaba sa dibdib niya, nagsimula siyang magsisi sa ginawa niyang pakikipagsapalaran. Sinisi niya ang sarili dahil naniwala siya agad sa bata, lalo na't naging sakam siya at gusto niyang maagaw ang kredito sa pagpatay kay Lady Earthflow sa pamamagitan ng maagang pag-uulat sa headquarters. Dahil doon, napilitan tuloy siyang ilagay ang sarili sa mapanganib na sitwasyong ito. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.